Ate, hindi na daw nagkain to. Kagabi daw, hindi daw kumain makabayan. Pa-injectionan ko na sana ito, kaya lang wala namang magbabantay sa kanya. Hirap talagaan yung ganito po makabayan eh. Yung nanay niya wala din po dito. Itigil muna natin samantala yung paggamot sa kanya dahil ngayon ay mayroong mga usapin sa nanay, sa nag-aalaga niya sa kanyang ina. Kasi dito hindi na kumakain. Pag binibigyan ng pagkain ni Nanay Mansuita, tinutulak si Nanay Mansuita, tinatapon yung pagkain. Nahirapan siya mag-alaga, mga kababayan. Kaya wala nang mag-aalaga kay Ate Sharon. Kaya di talaga mahirap talaga alagaan tulad nito. Tulad ni Nanay Mansuita, marami siyang trabaho. Ito, hanapan mo ng pagkain, papaliguan mo pa. Dami pang, kumbaga mahirap, parang mas okay pang ang bata, makabayan. Kaya sa ngayon mahirap itong i-continue yung gamutan niya na walang mag-aalaga sa kanya. Yung kanyang nanay wala po dito, nasa Manila. Ito na yung magiging desisyon po natin, makabayan. Okay na sana, no, si Ate Sharon nung kalagitnaan ng gamutan, okay siya kasi nauutusan na siya na tawag nito, yung nakakausap. Nung nakausap niya ng kanyang nanay, ay pinangakuan na uuwi yung nanay. After ng ilang buwan, wala din naman umuwi. Siguro nagdamdam ito. At yung dati yung nararamdaman, bumalik uli. So umaasa siguro na uwi ang kanyang nanay, tapos wala. Ngayon, ganito. 1 week na siyang hindi naligo, buti kaninang umaga daw. Inutosan ng mataga rito na bigyan kita ng pera, ganyan, maligo ka. Naligo siya. Kaya kailangan pilitan pa po, mga kabayan. Yun yung problema ngayon. Kaya sa atin po, mga kabayan, gusto nating makatulong at tumulong sana. Kaya lang may mga pagkakataon na tulad nito na may stop muna ang pagpagamot kay Ate Sharon. Kawawa si Ate Sharon. Siguro kung umuwi yung kanyang nanay, kung mayroong mag-aalaga sa kanya, pwede sigurong ibalik yung pagpapagamot sa kanya po, mga kababayan. Yan na siguro, Nay Mansuita, para hindi masyadong makakuha sa imo ba, makaisturbo, makaabala sa mga hilimuon. Anong bala na akong pakuli sa iya sir, hindi mabalik ko sa balay. Wow. Hirap talaga Sige lang, kung intindihin. ato siya sa balay, ano man ako siya, pero kung anong matalo, hindi dito sa tayo. Isa na sa ito sa bahay niyang uwi. Eh, Kung pupunta sa imo balay, kung hindi na lang siya, o dire na lang sa titira. hindi, git siya sir, pakuli ko sa ila. Hindi siya uwi sa bahay ng papa niya. Pupuli man siya, hindi siya pakuli sa ila, baka niya. Asa din, dito na lang sa imo uwi siya. Siling ko, lasang si Mana, ipaguba sa anak ko ng ilang balay. Diin kami matulog. Hala. Paano ang problema nito, mga kababayan? Kawawa, no? Siya, ate, Kung magkaon lang man siya, silang problema. hindi ko makain. Tapos hindi umiinom ng gamot. Pagpati lang, balagos yung iya lang tani, kaugali mong balay niya, balay niya. Ate siya, tulungan mo dapat yung sarili mo, ate siya. Buligan mo yung mukha, gulingon ba? Para makarecover ka. Kailan sa isip niya kasi iba-iba yung ito eh. Sir, hindi. Mahirap. Hindi, naging sabihin. Bulong mo nung siguro sinag-i-inject siya iya, para na sa mga kaugatan niya. Baka yung sa Manila pa ito, baka ininjikan dito ng kung ano, no? Ikan din na siya yan. Kaya hindi sa basta-basta gumagaling. Ano niya, kay hapon sa ila nga, pagpuli iya din, naagapan siya din mga bulong. Inabulo daw, maano pa na. Pero kinang, tagal na dito, ang gapan bulong. Oh, hirap po makabayan itong sitwasyon ni Ate Sharon ngayon. Yun lang po, nag-update lang ako dito para ipaalam sa inyo na i-stop muna namin yung medication ni Ate Sharon. At kung sakali man ay umuwi yung kanyang nanay, pwede natin i-continue yung gamutan niya. At least mayroong mag-aalaga sa kanya. Oo. Sa ngayon, hindi naman pwedeng continue natin gamutan tapos walang mag-aalaga. Useless lang din.
masayang lang din yung gastos natin. Kaya mga kababayan, ito lang po, no. Salamat kay nanay sa suporta at sa lahat ng ating mga kaibigan, no. Kay Nanay Mansuita, yung bang nandyan yung pagmamalasakit niya, pero hindi habang buhay nandyan dahil meron din siyang sariling pamilya, mayroong mga gawain. Talagang makapag-alaga dapat nito yung nanay talaga, di ba, no? Inahan gyud, nanay gyud, important yun, talagang pangunahing makatulong sa anak ng nanay. Kaya wala man dito, siguro may problema din na pinakaharap, kaya hindi makauwi. Siguro kita naman hindi po no, healthy yung relasyon nila din sa tatay ni Sharon, kaya hindi makauwi po mga kababayan. Mahirap itong sitwasyon niya, pero masaya tayo dahil sinubukan natin na maalis siya sa kanyang kinalagyan noon. At ngayon ay unti-unti na sana naka-recover, kaya lang hindi na naman po ngayon, bumalik na naman po unti-unti. Nakakalungkot, no, di ba? Sige lang mga kababayan, kung ano po ang magawa natin, gawin lang. Sige na, marami namang tao dito na monitor dito sa kanya, no? Kung dito sa permi natutulog, mamangkot kasi tingin ano man ang kwarta ninyo. Wala pang ulam si Sharon. kasi hindi naman mahirap pa talaga alagaan ng tulad ni Sharon. Sana maunawaan din na sana ng doon yung mga taga dito na nag-aalaga ng kabayan, di ba? Kasi nagpapadala po doon yung nanay dito, ay binibigay po natin sa kanila yung nanay para mayroon silang pambudget, kasi sa gamot saka sa pagpapagamot wala nang problema kasi tayo naman ang sumagot. Ay lang, hindi talaga magkakasya, kasi pagkain ni Sharon, hindi ko makain ng isda, hindi ko makain ng ginamos. Kaya ginagastusan, binibilhan talaga ng ng ulam po mga kabayan. Mahirap itong sitwasyon na ganito po mga kabayan, Grabe. Ate siya. Ate. Kumain ka na? Ha? Ano? Kita tawo naman siya. Ha? Umuwi sa gapon sa inyo? Ano na gani, linggo gani ko. Pero kung i-testing kayo natin pa injikan to, ano kaya? Kaya ang tanong din hirap ito mga bayo. Kasi babalik sa dati ito, no? Yan na lang muna mga kabayan. Tingnan natin ano pang magiging update nito. Sundan nyo po kami. Salamat ng marami. Lagi niyong maaasahan, kaibigan at sandalan, kailanman di nagsawang tumulong sa nangangailangan niyang mga kababayan.